Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yung binigay sa akin ng topic ay ang surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Meron ba rito na hindi nakakaalam ng surah Al-Fatiha? Lahat ba ay nakabisa naman niyo yung surah Al-Fatiha? Sa mga brothers? Lahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yun ang topic natin ngayon, surah Al-Fatiha. Yun yung munang, kung meron tayong mushaf, tungkol mushaf, Quran, nandito siya sa bandang unahan, ang surah Al-Fatiha. Ayan, ito siya. So nasa unahan siya, Fatiha. Ibig sabihin na yung panimula, the opening. So yan ang topic natin sa araw na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At yung ating aralin ay hahatiin natin sa dalawa. Una, yung kahulugan o eksplanasyon, pagpapaliwanag sa wikang Arabic ay tafsir ng surah Al-Fatiha. Yun ang unang kukunin natin, yung tafsir niya. Pangalawa ay yung mga kainaman, kahigitan, gantimpala na makukuha natin sa surah Al-Fatiha. Kaya yung kahalagahan ng surah Al-Fatiha. So yun, una yung kahulugan niya, pangalawa yung kahalagahan. Itong dalawang bagay na ito ay ito yung magtutulak sa atin para magkaroon tayo ng motivation na gumawa ng mabuti o kabisan din natin ng surah Al-Fatiha. Actually, mga pinag-utos sa atin ng Allah, kaya mo yung ginagawa yan dahil alam mo may gantimpala. At alam mo kung ano yung kahulugan ng bagay na yung ginagawa mo. Kasi kung hindi mo alam yun, yung kahulugan na yun, at hindi mo rin alam yung kahalagahan niya, maaari kang tama rin na gawin yun, di ba? Parang, halimbawa, inutusan ka ng nanay mo ng ganito, kasi bakit mo ginagawa ito? Di ba? Kung hindi mo alam yung bagay na yun, at saka hindi mo alam yung kahalagahan nun. So, parang magtatrabaho ka kung wala kang benepisyo makukuha. Magtatrabaho ka kung hindi mo alam yung trabaho mo, di ba? So, ganun din ang surah Al-Fatiha. Alam natin na bawat isa sa atin, alam natin yung kahalagahan nito. Pero siguro, maaari natin sabihin na yung kahulugan, yung ibig sabihin ng surah Al-Fatiha, at saka yung iba pang mga benepisyo na matatanggap natin sa surah Al-Fatiha. So, inshallah, naghanda tayo ng lecture. So, pakinggan po natin mabuti. Sa ating mga sisters na naibinig sa baba, paunawa, kung meron kayong tanong, pwede nyo i-text sa aking cellphone 0553-087-589. Ulitin ko. Pakisulat. 0553-087-589. Okay, 0553-087-589. Kung meron kayong tanong. Kasi kung minsan, meron tayong babanggitin na termino, Arabic term, na baka hindi niyo maunawaan. Yung mga brothers naman na nandito sa kwarto, kung halimbawa meron kayong narinig na Arabic term na hindi niyo maunawaan, taas nyo na kagad nyo kamay, pwede kayong magtanong kagad. Okay? So, alhamdulillah. Ang surah Al-Fatiha. So, alam naman natin, ang surah Al-Fatiha ay nagsisimula sa Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay binubuo ng 7 ayat, 7 verses, at ang katapusan nito ay waladhdallin. Aywa, amin. Okay. So dahil lang alam natin ang kahalagahan ng surah Al-Fatiha, pero doon tayo magsisimula sa ang unang bibigyan natin ng kahulugan ay yung A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ang A'udhu billahi minasyaitanir rajim o tinatawag na al-isti'adha o ta'awud, ito ay hindi bahagi ng surah Al-Fatiha. Pero, sunnah, ibig sabihin ng sunnah ay kainam-inam, mainam na basahin mo ang
A'udhu billahi minasyaitanir rajim bago ka magsimulang magbasa ng Quran. Surah Al-Fatiha o anumang bahagi ng Quran, bago ka magsimula, basahin mo yung A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ano ang ibig sabihin nito? A'udhu, ako ay nagpapakupkop. Billahi, sa Allah. Laban sa syaitan. Minasyaitanir rajim, laban sa syaitan na isinumpa. So kapag binabasa mo ang A'udhu billahi minasyaitanir rajim, kailangan maramdaman mo na ikaw ay nagpapakumbaba sa Allah, ikaw ay mahina. Kasi nga, meron ka bang nakita ang nagpapakumbab na malakas? Diba? Kaya ka nagpapakumbab sa isang bagay, sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ikaw ay walang kakayahan. Kasi kung meron kang kakayahan laban sa syaitan, hindi mo kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ikaw ay nagpapakumbab sa Allah, kinikilala mo na Allah subhanahu wa ta'ala siyang may kapangyarihan at ikaw ay walang kapangyarihan. Ikaw ay nagpapakumbaba sa Allah laban sa syaitan. Nagpapakumbaba po sa Allah laban sa syaitan. Ang syaitan na isinumpa. Okay, anong ibig sabihin ng syaitan? Pinagkita ng kabutihan. Aywa, isa sa mga kahulugan ng syaitan ay pinagkaitan ng kabutihan. Tama. Aywa, masya Allah. Pinagkaitan ng kabutihan, yung literal na kahulugan ng syaitan. So, ang syaitan, kasama rito yung mga syaitan na jinn na hindi natin nakikita. At kasama rin dito yung syaitan na mula sa mga tao. Isa sa mga ibig sabihin din ng syaitan, maliban doon sa pinakaitan ng kabutihan, isa sa mga kahulugan ng syaitan ay yung syaitan, ibig sabihin yung mayroong kang ugaling hindi maganda. Hindi ka nais-nais, masamang pag-uugali. So ang syaitan ay maaari nating matagpuan sa mga jinn, maaari din matagpuan sa mga tao. Pero in general, karaniwan ang syaitan, ginagamit sa mga syaitan na jinn na hindi natin nakikita. Pero nagagamit din siya sa mga tao. Halimbawa, may nagpapasa ka, tapos biglang may nag-i-store po sa'yo. Di ba? So kaya nagpapakumbab sa Allah, inshallah sa pangatala, para yung mga kasama mo, hindi ka nila istorboy sa pagbabasa ng Quran at magsasabi ng Quran. O kaya yung mga kasama mo sa opisina na hindi pa mga Muslim, so nagpapakumbab ka sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang gagawin nila laban sa iyo. So yun ang A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sunnah ito na basahin at hindi ito bahagi ng surah Al-Fatiha. Okay, ang unang ayat ng surah Al-Fatiha ay Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ibig sabihin sa ngalan ng Allah. Yung ba doon, nagsisimula ka sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung ba, yung B, yun din ay ibig sabihin na ikaw rin ay nagpapakumbab sa Allah. Nagpapakumbab sa Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay humihingi ng tulong, ng gabay at saka ng kanyang katugunan. Okay, yung salitang Allah, alam natin na ang Allah, o si Allah, ito ay pangalang pantangi ng ating Rabb, ng ating Panginoon. Katunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o si Allah subhanahu wa ta'ala, nagpakilala sa Quran, sabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, huwallahu ahad. Siya ang Allah, ang nag-iisa. Aywa, masya Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala nagpakilala sa Quran na siya ang Allah, siya si Allah, na nag-iisa, nag-iisang Panginoon. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ano ang ibig sabihin ng Ar-Rahman? Mawain. At ang pinakamawain. Ang maawain, ang pinakamawain. Ang maawain, ang pinakamaawain, ang maawain, ang mahabagin. Sa lahat ng tao. O ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. So, okay, inshallah papaliwanag natin ang Ar-Rahman at saka ang Ar-Rahim. Ang Ar-Rahman at saka ang Rahim, galing yan, ang root word niyan ay mula sa word na Rahma. Rahma, salitang Arabi, ang ibig sabihin ay mercy, awa o habag. Although ang Ar-Rahman at Rahim, meron silang pagkakatulad ng kahulugan, pero mas
mas eksklusibo ang kahulugan ng Ar-Rahim. Kasi ang Ar-Rahman, general siya sa lahat ng mga nilikha ng Allah. Yung Rahmah, mercy ng Allah ay general, pangkalahatan. Pati sa mga hayop, pati sa mga kaaway ng Allah. Sino mga kaaway ng Allah? Katulad nila Fir'aun, ng mga syaitan, ng mga hindi mga Muslim, mga Kristiyano, mga Hudi, mga Budismo, ng mga hindi sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sakop sila ng Ar-Rahman, ng pangalan ng Allah na Ar-Rahman. So ang pangalan ng Allah ay Ar-Rahman. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, marami siyang pangalan. Yung ipinakilala niya sa atin ay 99. Pang 100 yung Allah, pero marami pang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ipinakilala sa atin. Yung nabanggit sa Quran at saka nabanggit sa Hadith ay 99. Ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala nakatanging-tanging na para sa Kanya lamang at hindi natin pwedeng maging pangalan. At yung iba ay hindi na natin pwedeng panghimasukan yun. Yun ang tanging ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakalam nun. Okay, so kasama sa mga pangalan niya ay ang Ar-Rahman at saka ang Ar-Rahim. So huwag tayong magkakamali kasi kung minsan sinasabi nila na ang pinakamaawain ay pangalan ng Allah. Hindi po pangalan ng Allah ang pinakamaawain. Hindi rin pangalan ng Allah ang pinakamahabagin. Yun ay kahulugan ng kanyang pangalan. Ang pagkakaiba ng pangalan natin sa pangalan ng Allah, ang pangalan ng Allah ay katanging-tanging na sa Kanya lamang at saka yun ay pagpupuri sa Kanya at nababagay sa Kanya. Pero tayo, pangalan natin, kung minsan yung pangalan mo hindi nababagay sa iyo. Tatawagin kang Jamil, ano yung sabihin ng Jamil? Guwapo, hindi ka naman maganda. Tatawagin kang, halimbawa ay tatawagin kang Mahmud, kapuri-puri. Pero hindi ka makapuri-puri, ang sungit-sungit mo. So, ang tao, yung pangalan ng tao, tinatawag lang sa kanya yon. Pero hindi ibig sabihin na yun yung katangian niya. Pero ang Allah, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang tumutukoy sa katangian niya na para lamang sa kanya. So lahat ng pangalan ng Allah ay nababagay sa kanya, hindi katulad ng pangalan ng tao. Jalil. Pero kung minsan yung tao, yung pangalan niya, bagay sa kanya. Pero kung minsan, hindi. Unlike sa Allah, alagang lazim na bagay sa kanya. Okay, ang Ar-Rahman, yung sinabi natin ito ay pangkalahatan na habag o awa ng Allah sa lahat ng kanyang mga nilalang, mapamuslim man o hindi, sumusunod man sa Allah o hindi, sila ay nakakatanggap ng habag ng Allah. Paano natin masasabi? Tingnan mo mga hindi Muslim, mga Kristiyano, mga Hudyo, hanggang ngayon nabubuhay pa sila. Pinapakain sila ng Allah, sila ay nakakakilos ng maayos, malusog, nakakalanghap sila ng sariwang hangin. So yun ay habag ng Allah. So sakop sila ng pangalan ng Allah na Ar-Rahman. Pati tayo sakop din tayo. Pero ang Ar-Rahim, yun ay eksklusibo lamang sa mga Muslim sa araw ng paghukom. Ibig sabihin nun, yung habag ng Allah sa mga hindi Muslim hanggang dito lamang sa mundo. Pagdating sa Yawmul Qiyamah, para lamang sa atin yun. At yun yung pangalan ng Allah na Ar-Rahim. So katulad ng sinasabi ng isang brother natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hinati niya ang kanyang habag, ang kanyang mercy, rahmah, sabi ng Arabic, ng 100%. Yung 1% nun, yun yung ibinaba niya rito sa mundo, na pinaghati-hatian natin. Pati yung langgam na tumutulong doon sa kapwa niya langgam, kasama yun doon. Pati yung baka na tinutulungan yung anak niya, yung manok, yung kanyang sisyo, yung inahin, yung kanyang sisyo, kasama doon. So pinaghati-hatian yun ng lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Adan hanggang sa araw ng paghukom. Yun yung 1% na mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. So halimbawa, katulad nito ngayon, nakikinig kayo sa akin at meron kayong awa sa akin at meron akong awa sa inyo. So kasama yun sa 1%. Yung mudir mo, naawa sa iyo. So lahat yung pinaghati-hatian natin yung 1%. Yung 99% ng rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay doon yun niya
iyan sa Yawmul Qiyamah. Sa Yawmul Qiyamah. Doon niya yung ipapakita sa Yawmul Qiyamah. Masya Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamaawain, siya ang pinakamahabagin. So yun ang magkakaiba ng Ar-Rahman at saka ng Ar-Rahim. Pakiulit nga, brother mo, ang magkakaiba ng Ar-Rahman at Ar-Rahim. Sino maaaring mapagbigay? Ano ang Ar-Rahman? O, parehas sila ng pinakamahabagin, pinakamawin ang pinakamahabagin. Ang Ar-Rahman ay para sa lahat ng nilikha ng Allah. Makasama na yung Muslim at hindi mga Muslim, mga hayop. At ang Ar-Rahim ay eksklusibo lamang para sa mga Muslim sa araw nito. Aywa, mashallah. Ang Ar-Rahman ay yung mercy ng Allah, habag ng Allah, na papalahatan dito sa mundo, sa mga hayop, sa mga tao, Muslim man o hindi, sila ay nakakatanggap ng habag na ito. Pero yung pangalan ng Allah na Ar-Rahim, ito ay mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala na eksklusibo para sa mga Muslim sa araw ng paghuhukom. So malinaw yung siguro yung Bismillahirrahmanirrahim. Pangalawang aya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, pagpupuri. Ang lahat ng pagpupuri ay tanging kay Allah lamang. Tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So bakit natin pinupuri ang Allah? Dahil siya ang ating Panginoon na naglikha sa atin. Dahil siya ang ating Panginoon na nagbibigay ng biyaya at pagpapala sa atin. Dahil siya ang ating Panginoon na sinasamba natin. Dahil nasa sa Kanya ang lahat ng mga katangi-tanging mga katangian. Ang pinakamagagandang mga katangian ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa Islam. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga ipinag-uutos niya sa atin ng mga kabutihan at ipinagbabawal niya sa atin ng mga kasamaan. Pinupuri natin ang Allah dahil siya ang ating Diyos na sinasamba at ang ating Panginoon at tagapaglikha, ang ating Rabb. So, ibig sabihin ba nun, hindi tayo magpuri ng tao? Kasi kung minsan, meron taong kapuri-puri. Masyadong. Puri, dalawang tao. O, halimbawa, sinabi natin ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah. Pero kung minsan, waalaikumsalam warahmatullah, kung minsan, okay, hindi siguro minsan, parang madalas, pinupuri ka ng mudir mo, o kaibigan mo, nakita, mashallah, ang galing mo brother, mashallah, ang ganda, mashallah. Okay, ano ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng Rasulullah, kapag meron kayong nakita na ikinamamangha ninyo o nabighani kayo doon, ay magdua kayo doon sa bagay niyo para sa tao niya. Di ba nakita mo si brother, magaling siya. Masya Allah, naway malala ka pang pagalingin ng Allah. So banggitin mo rin yung Masya Allah, kasama rin yun sa kaugalian ng ating mga Muslim at yung magbigay ka ng dua, kahilingan. Pero ingatan mo, ang pagbibigay ng papuri sa tao, ay unang-una, hindi dapat yung sobra-sobra. Kung minsan, tinatawag mo yung tao na sheikh, hindi naman siya sheikh. Tinatawag mo na ustad, hindi naman ustad, nakapagpapalaki ng ulo yun. Malaki tinga. Oo, parang nakakapagbuhat siya ng sarili niyang bangko. So malaki kasalanan yun. Pwede kang magkaroon ng kasalanan na ikaw na pumuri sa kanya kasi kasinungalingan yun eh. Tinatawag mo yung tao sa titulo na hindi naman niya titulo. Pangalawa, ikaw ang nagiging dahilan kung bakit siya nagiging mayabang. Oo. Kasi isipin niya, masyaallah, ano pala ako? Di ba? Hindi nga lang ano siya. Unang-una, kapag magbibigay ka ng papuri sa tao, yung nababagay lang sa kanya. Pangalawa, huwag mong dadalasan kung kailangan lang. Kung kailangan lang, saka mo lang siya purihin. Huwag mo, pag nag-introduce ka ng isang tao na magsasalita, huwag mo lang masyadong pahabahin. Sabihin mo lang, minsan kasi kahit hindi niya ginawa, sinabi na ginawa niya. Diba? So malaking kasalanan din sa Allah. At pangatlo, kapag magpupuri ka, ay tansyahin mo yung tao na pupurihin mo na hindi yung nagiging dahilan para lumaki yung ulo niya.
Kasi kapag alam mo yung tao na magiging dahilan na pupurihin mo siya at lalaki yung ulo niya, yung magiging mayabang siya, huwag mo siyang purihin. So yun, unang-una, kailangan nilang babagay sa kanya. Pangalawa, huwag mong dalasan. Pangatlo, ay, ano ba yung sinabi natin? Kung alam mo na makakasama sa kanya, huwag mong pupurihin. Isa pa, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay kapag meron taong pumupuri sa iyo na hindi ka tinitigilan, mas mainam na mo siya buhangin. Yun yung halibawang puri siya ng puri siya, mashallah, si ganito, mashallah, ang galing-galing. So masama yun. At kung sakaling magpupuri ka man ng tao, huwag mo yung nakaharap siya. Maganda yung, kasi kung minsan ang galing ng tao, pag nakaharap, pinupuri. Pag nakawala yung tao, sinisiraan. Subhanallah. So malaking, mas maganda na kapag wala siya, doon mo siya purihin. Mashallah si brother, ganito. So although hindi niya yun ay hindi yung magiging dahilan para lumaki ang ulo niya. Diba? At siyempre, huwag mo siyang purihin doon sa bagay na alang-alang lamang sa Allah. Diba? Mashallah, wala ba akong nakitang tao na, okay, sabi mo, ikaw nang pinakamauwain, ikaw nang pinakamapagbigay. Subhanallah, Allah siyang pinakamauwain at saka Allah siyang pinakamapagbigay. Ikaw nang pinakamagaling na nakita ko. Minsan pa, kahit yung sa mga kanta, minsan, mga kanta, halimbawa, sabi mo yung mahal kita, walang iba. Diba? Mali yun, subhanallah, mahal sa puso ko, walang katulad mo. Diba? So mali yun. Yun ay pagpupuri sa asawa mo. Kasi kung minsan yung lalaki, pinupuri niya yung asawa niya, inaharangahan or what, hindi niya alam na yung sinasabi niya, yun ay pumapasok na sa shirk. O kaya sasabihin niya na, yung kanta na I swear by the moon and the stars in the skies. High school pa ako nun. Pero yung kasalita na I swear by the moon, yun ay shirk yun. Kasi tayong mga tao, haram sa atin na sumumpa maliban lamang sa Allah. So yung kanta na yun, sumusumpa siya sa mga buwan, at saka sa mga langit, at saka sa bituin. So haram yun sa Islam. So yun ang kailangan na pakaingatan natin. At syempre, isa rin sa mga ugali natin kapag tayo ay pupuri ng tao, maganda rin na sabihin natin yung la uzaki alallahi ahadan. Ibig sabihin yung la uzaki alallahi ahadan, wala kong tinuturong malinis sa harap ng Allah. Kasi kung minsan sasabihin mo, mashallah si brother, magaling magtahajjud, mashallah si brother, magaling, tawag nito, malakas ang kanyang pananampalataya. Hindi mo actually pwede sabihin ng direkta. Si brother, sabihin mo, mashallah si brother, malakas yung kanyang iman. Actually, haram yun, nasabihin yun, na direkta sa tao. O kahit na hindi direkta. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Huwag ninyong pupurihin ang inyong mga sarili. Huwag kayong magmamalinis. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah ang siyang nakakaalam kung sino sa inyo ang may tunay na takot sa Kanya. So yun. So kung ano ba meron kang sasabihan, sasabihin mo, la uzaki alallahi ahad. Wala akong pinupuri o may ginagawang malinis maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bago mo sabihin sa kanyang ugali niya, so sabi mo, la uzaki alallahi ahad. Mashallah si brother, matanongin mo, la uzaki alallahi ahad. Ibig sabihin, wala kang pinupuri sa harap ng Allah, wala kang pinupuri maliban lamang sa Allah. Tapos sabihin mo yung kanya ugali. Mashallah si brother, matulungin. So yun. Alhamdulillah. So yun ang sinasabi natin. Lahat ng pagpupuri ay sa Allah. Rabbil Alamin. Rabb. Although nakikita natin sa mga translation na binibigyan nila ng kahulugan ng Rabb na Panginoon, pero ang Rabb, may malawak siyang kahulugan. Maliban sa pagiging Panginoon, ang Rabb ang siyang tagapaglikha, Rabb, tagapagbigay ng biyaya, Rabb na siyang bumubuhay at kumukuha ng kaluluwa. Makinig. Rabb na siyang nagdidisenyo ng kanyang mga nilikha. So pangkalahatan ng Rabb, yun yung mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha.
Rabbil Alamin, ng lahat ng mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala siyang Panginoon, tagapaglikha ng lahat ng nilikha. Nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilikha, nagbibigay ng kamatay sa lahat ng nilikha, nagpapakain sa lahat ng nilikha, siya ang nagdidisenyo sa lahat ng nilikha. So yun ang Rabb. Yun yung pangalawang aya. Pangatlong aya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. So sinabi na natin yung kahulugan ng Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ito ay mula sa salitang Rahman, ang ibig sabihin ay mercy o habag. Ang pagkakaiba niya, yung Ar-Rahman ay pangkalahatan dito sa mundo. Nasakop dito ang mga Muslim at saka hindi Muslim at saka mga hayop. Pero ang Ar-Rahim ay ito yung habag ng Allah na eksklusibo sa araw ng paghukom para lamang sa mga mananampalataya, mga Muslim. Pang-apat na aya, Maliki Yawmiddin. Malik. Ang hari sa araw ng paghukom. Hindi. Ang Malik, hindi ibig sabihin ng Malik ay hari. Iba yung Malikin Nas. So huwag kayong magkakamali. Magkaiba ang Malik at saka Malik. Yung Malik na walang mad dun sa Malik, mabilis, Malik, yun ang hari. Pero yung Malik, ibig sabihin ng Malik, yung merong mad ay nagmamay-ari. Oo, siya ang nagmamay-ari. Bukod dahil nagmamay-ari at mga ngasiwa sa araw ng muling pagkabuhay. At ito ang araw na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala at parusa ng bawat isa sa kanyang mga nagawa. So, Malik, nagmamayari, Yawmiddin, yung araw ng pagbabayad. So, dahil ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang tagapangasiwa at nagmamayari sa araw na yun, siya ang may kontrol. Walang maaaring makapagsalita, maliban lamang sa kanyang pahintulot. Walang maaaring yung may hahambak niya kanyang paa, maliban lamang sa kanyang pahintulot. Walang maaaring makapagbigay ng syafa'a. Ano bang syafa'a sa wikang Tagalog? Yung sasabihin na, ano ko yan? Parang, ano bang tawag? Sasagot sa'yo sa araw. Parang yung sasagot sa'yo. Ano bang syafa'a sa English? Pamamagitan. Maliban lamang sa kanyang pahintulot. So yun ang kahulugan ng Maliki Yawmiddin. Panglima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So makinig kayo mabuti kasi nga pag nagsasala ka, kailangan kasi maunawa natin ang kahulugan ng Surah Al-Fatiha. Kasi pag nagsasala ka, kung nagsasala ka na bara lang, ay subhanallah. Hindi naman natin sinasabing hindi matatanggap ang iyong sala, pero maaaring maging dahilan na hindi matanggap ang iyong sala. Diba? Kasi kailangan pag nagsasala ka ay alam mo yung binabasa mo, kahit hindi ka marunong mag-Arabic, at least yung focus mo ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pag alam mo yung kahulugan ng binabasa mo, at least nagiging malaki naman na yung tutulong nun para hindi masira yung iyong sala. At saka mas malaki ang gantimpala na yung makukuha. So sabi ng Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ano ibig sabihin nito? Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang hihinga namin ng tulong. So itong aya na ito ay nagpapatunay na tayong mga Muslim, wala tayong sasambahin maliban lamang sa Allah. Lahat ng bagay na gagawin mo ay alang-alang lamang sa Allah. Mag-hajj ka, magsasala ka, magbibigay ka ng sadaka, mag-fasting ka, magbibigay ka ng zakat, or magsasabi ka ng totoo, or mag-aaral ka, alang-alang lamang sa Allah. Kasi na Iyyaka na'budu, Iyyaka, ikaw lamang, at wala nang iba. Na'budu, na aming sasambahin. So lahat ng mga iyong pagsamba, lahat ng iyong mga gawain, ay iaalay mo alang-alang sa Allah. So ito ay nagtuturo ng ikhlas, pagiging sincere. Hindi mo gagawin yung bagay na yun para sumikat. Hindi mo gagawin yung bagay na yun para magpakitang tao. Hindi mo gagawin yung bagay na yun para ikaw ay mapag-usapan ng mga tao at marinig mo yung mga pagpupuring nila sa iyo. Hindi mo gagawin yun dahil meron mga personal na interest, o naghahangad ka ng kapalit, o para makuha isang bagay. Hindi mo kukunin ang bagay hindi mo dahil alang-alang lang sa kayamanan. So yun ang ibig sabihin ng Iyyaka na'budu.
Wala tayong dapat sasabahin, wala tayong dapat pag-aalayan ng ating mga pagsamba maliban sa Allah. Wa iyyaka nasta'in, at siya lamang ang ating hihinga ng tulong. Pero halimbawa, paano yung tulong na, anong klaseng tulong ang sinasabi dito na tanging ang Allah lamang ang ating hihinga ng tulong? Ito yung mga tulong na hindi kayang ibigay ng tao. Ano yun? Anak. Oh, anak. Ano pa? Gabay. Kapatawaran. Gantimpala. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaligtasan. So, ito yung mga tulong na tanging ang Allah lamang ang mapagbibigay. Pero yung tulong, sinasabi pa rin na bawal kang humingi ng tulong sa iyong kapwa. Tulong na ba, brother, pengi ng kaya pautang. So, hindi. Kasi, pero bawal kang humingi ng tulong sa tao na alam mong yung kakayahan niya ay hindi niya kaya yon. Lalo na rin ba yung ginagawa ng iba na humihingi sila ng kapatawaran, nililibot nila yung libingan. O, di ba, minsan mayroong mga nag-claim na sila yung mga Muslim, pero hindi nila alam nakakagawa sila ng shirk akbar. Hindi ba alam nila yun na malaking shirk yun, na magiging dahilan para makalabas sila ng Islam. Doon nag-aalay sila ng pagkain sa mga jinn. O kaya ay lumilibot sila doon, nagtatawak sila doon sa mga libingan ng mga mabubuting namatay, ng mga imam or what. O kaya ay doon sila humihingi ng tulong sa guardian angel. Subhanallah, hindi tayo once upon a time. So, hihingi ka ng tulong sa Allah. So, yun. Meron yung tulong na kaya ng tao, meron yung tulong na tanging ng Allah lamang ang. So, yun, doon lang tayo tanging hihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Pang-anim na aya, sabi ng Allah, ihdinas siratal mustaqim. O Allah, gabayan mo kami, patnubayan mo kami sa matuwid na landas. Gabayan mo kami sa matuwid na landas. So, kailangan ng isang Muslim, kapag binabasa niya itong ayan na ito, ay alam niya, kung minsan, makinig tayo mabuti, sasabihin mo, palagi ko na lang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bakit yung mga nagbabasa ng doa ng ihdinas siratal mustaqim. Pero kung makikita mo siya, ganun pa rin ang ugali niya. Wala pa rin sa tuwid na landas. Sino ang may kasalanan? Yung sarili niya. So madalas mong hinihingi ang ihdinas siratal mustaqim sa Allah, pero yung sarili mo ay naliligaw. Huwag mong sisisihin ng Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan ng Allah, hindi niya babaguhin yung isang kaum o yung mga sarili hanggat hindi nila baguhin ang kanilang mga sarili. Kung sasabihin mo na, Ya Allah, patawarin mo ako, pero nagsisinungaling ka, Ya Allah, turuan mo ako magbasa ng surat al-Fatiha, pero hindi ka naman nag-aaral. Ya Allah, sana bigyan mo ako ng anak, hindi ka naman nag-aasawa. Oh! Ya Allah, sana makapasa ako, hindi ka naman nagre-review. Ya Allah, sana manalo ako, hindi ka naman nag-training. So, sino ang nilaloko mo? Sarili mo. Ang sarili mo. Hindi natin maloloko ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano man ang hiningi natin sa Kanya, tatanggapin niya. Kung gagawin mo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sasabihin mo na, Ya Allah, sana makakain ako. Bigyan mo ako ng, hindi naman mahuhulog yung tinapay dyan. Subhanallah. Diba? Ang totoong pananalig sa Allah, subhanahu wa ta'ala, ay gagawin mo yung paraan. Tapos hihingi ka sa Allah. Bakit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba, kapag humihingi sila, hindi nila ginagawa yung tamang paraan? Anong sabi ng Rasulullah? Kung kayo lamang ay mananalig sa Allah ng tunay na pananalig, kayo ay bibigyan ng biyaya ng Allah at tulad ng pagbibigay niya ng biyaya doon sa ibon.
na umalis sa umaga na walang laman ng tiyan at pagbalik niya kinagabihan ay puno na ang kanyang tiyan. So anong matututunan natin sa hadith nito ng Rasulullah? Yung ibon na yon, siya ay nanalig sa Allah. Pero anong klaseng pananalig? Nanalig ba sa Allah na nagstay na lang siya dun sa kanyang pugad? Gumawa siya ng paraan. Umalis siya, naghanap ng pagkain, pagbalik niya, kaya siya nakahanap ng pagkain dahil naghanap siya. At siya ay nanalig sa Allah. Pero bawal din naman na, halimbawa, trabaho ka ng trabaho, tapos sasabihin mo ay ito ay kakayahan mo, haram din yun sa Islam. Na kaya ko yumaman dahil sa galing ko, kaya ko pumasa dahil sa galing ko, yun din ay haram din yun sa Islam. Kailangan yung ibibigay mo yung paraan na kaya mo at ikaw ay mananalig sa Allah. Kung ano man ang ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumasa ka, alhamdulillah, yun ay galing sa Allah at hindi galing sa iyong lakas. Kung hindi ka man pumasa, alhamdulillah pa rin. So kailangan ay magkasama yun. Gawa, saka yung pananalig. So hindi pwedeng mananalig ka lang at nakaupo ka lang. So hindi yun ang turo ng Rasulullah. Minsan pa nangyari pa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya na meron isang sahabi na iniwan niya yung kanyang kamelyo doon at hindi niya itinali. Sabi ng Rasulullah, nasan yung kamelyo mo? Sabi niya, nandun sa labas. Iniwanan ko doon. Itinali mo ba? Sabi niya, hindi. Bahala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nananalig ako sa Allah. Ang Allah ng bahala. Subhanallah. Sabi ng Rasulullah, itali mo yung iyong kamelyo at saka ka manalig sa Allah. Diba? O kung gusto mo manalig sa Allah, uminom ka ng lason, hindi yun ang tunay na pananalig sa Allah. Meron bang sakit? Diba? Tapos lalo mo pang pinapalala ang sakit mo, bahala ng Allah, nagugutom ka, ayaw mo kumain, bahala ng Allah. Hindi yun ang tunay na pananalig sa Allah. Gawin mo yung paraan sa kakamanalig sa Allah. At doon ka gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang sinasabi natin sa ayan na ito, ihdinas siratal mustaqim. Tayo ay humihingi sa Allah ng gabay, na gabayan tayo sa tuwid na landas. So ano ang paraan na gagawin mo? Ikaw ay mag-aral ng karunungan. Ikaw ay, ano pa ba? Huwag kang makikihalubilo sa mga taong bad influence. At kailangan bilang isang Muslim, ikaw ay Muslim, hindi lang sa loob ng masjid. Pati sa labas ng masjid, Muslim ka din. O hindi ka lang Muslim sa buwan ng Ramadan. Pati sa labas ng masjid, pagkatapos ng Ramadan, Muslim ka rin. Kasi minsan, meron yung tao, Muslim lang sa Ramadan, o Muslim lang sa masjid. Paglabas, yung ugali niya, hindi na Muslim. Pagkatapos ng Ramadan, hindi na nagsasala. So matatanggap ba niya yung tunay na at matuwid na landas? So kayo na ang bahalang sumagot noon. Hindi na natin kailangan sagutin yun. Malinaw na yun. Pang-pitong aya at panghuli, Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. So yung ang siratal mustaqim, ito ay pinaliwanag ng Allah kung anong klaseng daan ang hinihingi natin sa Allah. Ano yung siratal mustaqim? Ito yung sabi ng Allah, siratal ladina, yung daan ng iyong mga pinagalooban mo ng biyaya. So sino yung mga pinagkalooban ng biyaya, ng habag ng Allah? Sila yung mga propeta, yung mga sahaba, yung mga salihun, yung mga mabubuti. So sila yon. So yun ang hinihingi natin sa Allah na tayo ay matulad sa kanila. So ikaw naman, hinihingi mo sa Allah na matulad ka sa kanila. Pero ano ang ugali mo? Sinasabi sa iyo na ganito ang ginawa ng Rasulullah. Hindi, sabi niya, ganito daw. Subhanallah. Tapos humihingi ka sa Allah na hindi na siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim. Sinabi sa iyo na ito ang hadith ng Rasulullah at ito ang sinabi ng Allah, meron kang ginagawang iba. Sinabi sa iyo na bawal ang boyfriend-girlfriend relationship. Pero sinasabi mo, Ustad, baka naman po pwede. Subhanallah. So tabi-tabi po sa mga pero totoo.
Minsan kasi yung tao, gumagawa siya ng, naghahanap siya ng loophole. Alam niyo isip yung loophole? Naghahanap siya ng paraan para yung bagay na haram ay maging halal. Tatanungin kanya, Ustad, ganito. Pero siyempre, hindi naman sa hindi naman ako nagmamalaki. Pero siguro kahit kayo rin siguro na nyo rin minsan may tao nagtatanong, tapos tanong siya ulit, naghahanap siya ng paraan para yung bagay na yun ay maging pupwede samantalang hindi naman talaga pupwede. So sinasabi mo sa kanya na ito ay paraan ng Rasulullah, sinasabi niya na ganito. So paano mo makakamtan ng siratal ladina an'amta alaihim, yung daan na silang mga binigyan ng Allah ng biyaya, ng gabay? Kung sinasabi sa iyo yung katotohanan, naghahanap pa ng ibang katotohanan. Ghayril maghdubi alaihim, at hindi yung daan ng mga pinagalitan ng Allah. Yung mga isinumpa, walang dhalin, at hindi yung mga naligaw. So ang sabi ng mga ulama, itong ghayril maghdubi alaihim, isa sa mga tinutukoy dito ay ang mga Hudyo. Dahil ang katangian ng mga Hudyo, alam nila yung katotohanan, pero hindi nila sinunod. Hindi nila kinuha. Sabi ng mga ulama. Yun ang katangian. At dahil yun ang katangian ng mga Hudyo, sabi ng mga ulama, kabilang doon yung mga Muslim na nag-aral ng karunungan at hindi nila isinatgawa yung kanilang karunungan. Hindi nila ipinarating sa iba. Sabi nila, magsadaka ka, siya yung kuripot. Magsabi ka ng totoo, si Ustad ang sinungaling. Waliyadu billah. Sinasabi niya na bawal magsigarilyo, huwag niyo kong gagayahin. Diba? Sinasabi niya na ganito ganyan. Minsan may makita ka na gano'n. Ang lakas-lakas mag-khutbah, pero siya yung pinakamalaking ano. Pero ito ang pakakatandaan ninyo mga brothers at saka mga sisters. Kung anong sasabihin mo, ipapangaral mo, yan ang darating na pagsubok sa iyo. Tandaan niyo yan. Hindi ko lang ito karanasan. Kahit sa mga ibang mga ustad, mga daya, mga ulama, tinatanong ko sa kanila ito. Sabi nila, totoo yan. Kahit ako sa sarili ko, pag alibang inaano ko ay tungkol sa pagdarasal, sa masjid, tinatest niya, nakakataon ng pagsubok doon na pa, tinatamad ako pumunta sa masjid. Pero kasi minsan sinasabi sa akin ng misis ko, di ba, sabi mo nakaraan na, ganito ganyan, minsan sinasabi ako yung misis ko na gano'n. So karaniwan, nakakapagbigay ng paalala yun. So karaniwan, kung anong sasabihin mo sa mga tao, yung susubukan ka doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo na nagsakripisyo kayo, babalik sa iyo yun. Susubukan ka din doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So sila yung mga tao, hindi lang yung mga Hudyo, kundi yung mga, kasi yung Hudyo, katangian nila, sila yung nag-aral, alam nila yung tama, hindi nila sinunod. So kasama din yung mga nag-aral ng karunungan, alam nila yung tama sa Islam, mga Muslim, hindi nila sinasagawa. Walang dhalin at yung mga nangaligaw. Sabi ng mga ulama, ito daw yung mga Kristiyano. Dahil nga yung mga Kristiyano, pinaglaruan sila ng mga Hudyo, sinira yung kanilang relihiyon, pati yung Bible. Hindi nila alam, mali na yung kanilang sinusunod. So sila ay naligaw ng malayong pagkaligaw. So kasama din dito yung mga Muslim na hindi nag-aaral ng karunungan. Gumagawa ng sila ng mga pagsamba. Ito ay may kasamang mga bid'ah na maging dahilan para hindi tanggapin yung kanilang kasalanan. Anong halimbawa? Sasabihin nila bawal daw magmumog sa buwan ng Ramadan from the fasting, subhanallah. Bakit bawal magmumog? Una, sabi nila sunna daw yun. At pangalawa, kapag sunna lang daw ang pagmumumog sa wudu. At pangalawa daw, kapag nakainom ka daw, masisirang yung wudu. So pag tinatimbang mo na yung sunna at yung haram, siyempre iwasan yung haram. Sabi ko sa kanya, subhanallah, subhanallah. Meron bang nagmumog na nakainom? Siguro pag mumugin kita ng 100 times ngayon, huwag mo lang sasadyain na hindi ka makakainom. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagmumumog.
kapag siya'y nagugulo, kahit fasting. Actually, nagsisiwag pa nga siya eh. Siwa, sabi mo mo. Oh, so ayun, nasasabi nila na huwag daw magmumumog kasi daw baka subhanallah. At sabi pa ng ilang mga ulama, kung magmumog ka man at hindi mo sinasadya, may pumasok sa iyong lalamunan, hindi pa rin masisira ang iyong wudu. Kasi na hindi mo naman sinasadya. At kapag iniwan mo ang pagmumumog, ikaw ay nakagawa ng mukhalifus sunnah. Ibig sabihin, sinusuway mo ang sunnah, ang paraan ng Rasulullah. Binabawasan mo yung pagbubuto niya. Meron pa, sabi nila ay bawal daw bawal daw inamin yung dura, laway. Lunukin. Bawal daw lunukin. Subhanallah, anong mangyayari sa iyo kapag dura ka ng dura? Matutuyo ka na. Meron mga ganon. Matutuyo na. At sabi, paano daw yung iipunin mo yung pagdudura? Yung dura mo daw, yung laway mo daw, iipunin mo, tapos iinumin mo. Alam mo kung anong sinagot ko doon? May nakita ka bang tao na iniipon niya yung dura niya at iniinom niya? Pangalawa, sabi ko, ipunin mo yung dura mo, hindi mo kayang ipunin. Saka mo ilunukin. Subukan mo ngayon, bibigyan kita ng 5 minutes. Oo, kahit na hindi ka nagpa-fasting eh, gumanyan ka lang, hindi ka mapapakali. Di ba? Magagalaw mo na kagad yung bibig mo. Sige, subukan mo, gumanyan ka ng 1 minute. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Una-una, subhanallah. Wala ka makikitang taong iniipon niya yung dura niya, kahit yung uhaw. Tira mo kapag walang fasting ha, walang fasting, halimbawa, nasa sino yung mga, mga mekaniko, kahit na uhaw yung mga yan, nagawa mo nang inumin yung dura mo kahit uhaw ka? Di ba hindi? Hindi dura mo mga yan eh. So nagtatanong sila ng mga bagay na, subhanallah, la ilaha illallah. Pati yung sabi nila, bawal daw maligo sa tanghali. Pag Ramadan, la ilaha illallah. Nabanggit na yung sahaba, sila ay nagpapalamig kapag Ramadan. Bawal din daw. Sabi rin nila, kung gaano daw kabaho ang hininga mo sa pagpapasing sa Ramadan, ganon daw yung ganon daw yung kaibig-ibig sa Allah subhanallah. Wala akong hadith na ganon, na kung gaano kabaho ang iyong hininga, ganon yung kaibig-ibig sa Allah. La ilaha illallah. Bawal ka daw la subhanallah ba? Ang sabi ng Rasulullah, yung pahulugan niya, yung hininga na nanggagaling sa bibig ng nagpa-fasting ay mas gusto ng Allah kaysa dun sa pabangong musko o misk sa wikang Arabic. Mabango yun. Hindi ibig sabihin ng pagmabaho. Oo. Hindi ibig sabihin ng pagmabaho ay ano. Alam niyo ba anong sabi ng Rasulullah sa... Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagiging mabaho. Pag mabaho ka, bawal kang magsala sa masjid. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung sibuyas na bawang. Pag kumain ka ng sibuyas at saka ng bawang na hindi na ano, bawal kang magsala sa masjid unless makapagsiwak ka o makapagtutbrush ka. So hindi ito tinuturo ng Islam. Na kung gaano kabaho ang iyong hininga sa fasting, ganun ka ganda sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magbumog ka o magsiwak o magtutbrush kung gusto mo. At ang sabi pa ng Rasulullah, yung siwak, magharatun lil fam o mardatun lil rab. Sabi ng Allah, Rasulullah, ang siwak ay panglinis ng bunganga, ng bibig, sa kanang ngipin, mardatun lil rab. Ibig sabihin ay naiibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang sinasabi natin, yung walang daling, hindi yung daan ng mga taong naligaw. Sila yung mga hindi nila alam yung ginagawa nila, naliligaw sila, pinapahirapan nila yung sarili nila at nakakagawa sila ng bid'ah. Subhanallah. At ang huli, hindi natin napahulugan yung amin. Pero ang amin ay hindi ito bahagi ng Suratul Fatiha. Walang alim o ustad na nagsabi na ang amin ay bahagi ng Suratul Fatiha. Hindi ito naisulat sa Quran. Ang ibig sabihin ng amin ay, Ya Allah, tanggapin mo sa amin ang aming panalangin. O ang aming dasal, o ang aming kahilingan. Amin. Aywa, dinggin ko ang aming panalangin.
So ito ay sunna na binabasa kapag ikaw ay nasa sala, kahit hindi sa sala, kapag binabasa mong suratul Fatiha. Okay, bago tayo magsimula sa part 2 ng ating suratul Fatiha, meron bang tanong? Mga babae, mag-text lang. Open ang Okay, mga sisters, Open yung hotline. pwede kayo mag-text 0553-087-589. Hotline. So, kung sakaling meron man kaming yung sinasabi ko, although yung isa masakit, huwag kayong, kasi yung minsan yung sakit, halimbawa tayo sugat, hanggang hindi mo lagyan ng Mertylen, hindi mo masasaktan, or injection, or mapait na gamot, hindi siya gagaling. So, may mga pagkakataon na kailangan mo yung sakit na yon or yung pait na yon para gumaling ka. So, pasensya na. Kailangan din. Kasi naman siya yung tao, sinasabihan niya na ganito. Yung pala ay may dumi ka sa mukha, hindi niya sinasabi sa'yo. Walang kwentang kaibigan yun. Oo, totoo yun. Kasi, di ba? Sa akin, applicable sa akin yung tanggalin mo na yung utas mo bago makakita. Oo. Kasi kailangan mo niya. Wala pa rin kaya sa akin ko. Oo, tama. Kaya yung mukha. Okay. So, ang pangalawang topic natin, yung nauna, yung kahulugan at tafsir o explanation ng Surah Al-Fatiha. Ang pangalawa ay ito yung mga kainaman o pahalagan ng Surah Al-Fatiha. Unang-una sa lahat, 10 ito. At unang-una sa lahat, ang Surah Al-Fatiha, siya ang pinakadakilang surah sa Quran. Pinakadakila, pinakamainam, number 1 na surah sa Quran. Ang Quran ay binubuo ng 114 na surah. 114. At ang pinakadakila nito, pinakamainam dito ay ang Surah Al-Fatiha. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minsan tinanong niya yung isang sahaba, sabi niya, gusto ko bang sabihin ko sa inyo anong pinakamainam sa Quran? Sabihin ko sa iyo, sabi nung sabi niya, ano yung siya Rasulullah? Sabi niya, alhamdulillahi rabbil alamin. Binasa niya yung Suratul Fatiha. Yun yung una. Ang Surat Al-Fatiha ay pinakadakilang surah sa Quran. Pangalawa, yung mga malaika, kapag binabasa yung Surat Al-Fatiha, sila rin nagsasabi rin sila ng amin. Sumasabay. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag sinabi ng imam na ghayril maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, magsabi kayo ng amin. At ang mga malaika, katotohanan, sabi ng Rasulullah, fa innal malaikata taqulu amin. Katotohanan ng mga malaika, nagsasabi rin sila ng amin. Wa innal imam yaqul amin. At katotohanan, pati ang imam, sinasabi rin niya yung amin. Fa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kapag nagkasabay yung pagsabi ng amin at yung pagsabi ng mga malaika ng amin, ay papatawad sa inyo ng Allah ang mga nakaraan mong kasalanan. Masya Allah. So, kabilang ito sa mga kahalagahan ng Surah Al-Fatiha. So, magsabi kayo ng amin kapag binabasa ang Surah Al-Fatiha, lalo na sa sala. Pangatlo, la salata liman lam yaqra al-Fatiha. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala kapag hindi binasa ang Suratul Fatiha. So, mahalagang basahin ng Suratul Fatiha. So, kung sino man sa inyo ang hindi pa nakakasauli ng Suratul Fatiha, isaulo na niya. Paano yan kapag merong bagong Muslim at nagsala siya? Ano yung babasahin niya? Una, kung wala talaga siyang alam, yun ay ipapasisisa sa kanya ng Allah. Pero obligado sa kanyang mag-aaral. At habang hindi pa niya naisasaulo ang Suratul Fatiha, ano ang dapat niyang basahin? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yun yung kapag meron kayong mga kasamang mga lalo na kayo mga brothers, so yun ang itulong muna sa mga balik Islam bago nyo ipasaulo sa kanila. Kasi madali nang isaulo yun sa kanyang
habang sinasaulo nila yung suratul Fatiha. Kapag ikaw ay naka-isang linggo na, isang buwan, at hindi mo pa nasasaulo ang suratul Fatiha, subhanallah, mag-ingat-ingat ka na. Dahil maaaring maging dahilan yun na ano. Kasi halimbawa, tingnan mo pag maliit ka at sasabihin mo sa nanay mo, mama, mama, sasabihin mo sa tatay mo, ungging. Alam mo yung ungging? Saging. Mamam, iniinom ka. Pag laki mo kaya, sabihin mo sa nanay mo na mama o sa tatay mo na ungging. Ano yung makukuha mo? Boom! Sabi ko kung bata to. Laki-laki mo na, ungging ka pa. Mama pa pa. Di ba? Subhanallah. So yun, kailangan tayo mga actually, wala namang mahirap eh. Sasabihin nila mahirap. Oo, sa umpisa mahirap. Lahat ng